Pilipinas! Good news para sa sambayan ng Pilipino. Malapit nang makulong si Harry Roque. Oy, napakagandang balita naman yan. Hinihintay na lang ang warrant of arrest na i-issue ng korte, hindi na ng House of Representatives. Kasi yung nasa House of Representatives, citation lang yan kinontempt lang siya dyan Kumbaga, hindi ganun kabigat. Pero itong warrant of arrest na hinihintay mula sa korte, mabigat na kaso ito. Non-bailable. Nako, human trafficking ito. Mabigat na kaso, ka-coffee. Once na ma-issue na itong warrant of arrest na to, ng korte ng isang korte dito sa Pilipinas, mapapabilis na ang pag-aresto kay Digong. Sorry, kay Roque. Nadidikit ko ng pangalan ni Digong kay Roque. Parehas kasi. Daming kaso Nag-a-apply ng asylum dyan si Roque sa The Netherlands. Pag malaman ng gobyerno ng The Netherlands yan, na may kaso yan dito sa Pilipinas, na isa yang pugante, bakit mo i-grant yung application for asylum ni Harry Roque? Nako, kabahan na kayo. Roque, kabahan ka na. Harapin mo itong kaso na to. Diba sabi mo kay Sabi mo kay Laila de Lima, mabulok siya habang buhay dyan sa bilangguan. Buti pa si Laila de Lima, hinarap ang kaso, harapan, ikaw. Huwag mo tong taguan, harapin mo to. Magaling kang abogado, bilyonaryo ka, harapin mo ito. Huwag kang magtago dyan. Kung noon makalaid ka kay Laila de Lima, sabi mo, she may enjoy the rest of her life in prison. Sabi mo, ito, you may enjoy the rest of your life in prison. Naku po, mabigat-bigat ito Harry Roque, others charged with trafficking. Nasa Inquirer.net. Headline, oy, ayan na, good news! Magandang good news ito, maganda na good news pa. Doble-dobleng kasiyahan ito para sa sambayan ng Pilipino dahil nasampahan na po ng kaso si Harry Roque at hinihintay na lang po ang warrant of arrest. Tan-tan-nan, tan-tan. Ay! Hintay lang, susunduin ka dyan sa dahig. Nandyan niya nagtatago. Susunduin ka dyan ni General Torre. Tama ba? Si General Torre ba aresto sa kanya? O ang NBI? Nako, tingnan natin yan. A non-bailable, nako po, walang piyansa ito A non-bailable trafficking charge has been formally filed against former presidential spokesperson Harry Roque. Kasama po si Cassandra Ong and more than 40 others over their alleged involvement in the illegal activities of the now banned Philippine offshore gaming operator Pogo Hub Lucky South 99 Corporation dyan po sa Porac, dyan sa Pampanga. Naku po, anong kinalaman ni Roque dyan sa Pogo? Sasabihin na naman ng mga DDS. Wala kaming kinalaman dyan. Walang kinalaman si Roque dyan sa Pogo na yan. Pero andun yung assistant niya. May unit doon sa Pogo Hub. Biglang yumaman si Harry Roque. Nakikiusap sa PAGCOR, mapabilisin yung paglalabas ng permit. O ba, ano yan? Walang kinalaman si Roque Malinis si Roque dyan Absuelto siya dyan. Wala siyang kinalaman dyan. Pangalawa, sa investigasyon ng Quadcom, biglang yumaman si Harry Roque. Diba? Nakalkal yung salain niya. Biglang umangat ang yaman. Saan galing ang pera? Allegedly sa Pogo. Pero sabi ni Roque, hindi galing yan sa Pogo. Nagbenta kami ng lote. Yung pamilya namin, nagbenta kami ng lote. Diyan daw sa may bandang Paranaque ba yan? Paranaque o Bikutan, basta malaking lote daw dyan binenta nila. Sabi ng Quadcom, sige, mabilis lang naman yan Patunayan mo, iho. Iha pala. Patunayan mo na nagbenta kayo ng lote. O dalhin mo dito yung mga ebidensya ba? Mga ebidensya. Dalhin nyo yung mga ebidensya, deed of sale, ano man yan, transaction man lang, para magpapatunay na totoong nagbenta ka ng lote kasi ill-gotten wealth yan. Bigla kang yumaman dahil sa Pogo, pero nagbenta ng lote, dalhin mo yung mga ebidensya, patunay, para malinis mo yung pangalan mo na totoong nagbenta ka ng lote. Or else, baka galing nga talaga sa Pogo yan, di mo napatunayan. Oy! May mga lumabas pa. Mga inagawan ng lote. Inagawan ng lupa. Diyan sa Bataan. Naku po, daming problema nito ni Roque Mukhang makukulong talaga ito Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Confirmed. Puro confirmed ngayon Si Sara Duterte, confirmed. Adjadyan yung pangalan niya sa ICC. Ito din, confirmed. Kinumpirma na po ng DOJ sa mga reporters on Monday that state prosecutors have filed the information charging Roque, who is seeking asylum in the Netherlands, and other respondents with qualified human trafficking and several counts of human trafficking
before the Angeles City Regional Trial Court. Uy, dyan pala sinampayan sa Angeles City, RTC. Naku po, mukhang from The Hague, all the way from The Hague to Angeles. Bibiyahin ng mahaba-haba itong si Roque Sa Angeles sinampa ang kaso. Lucky South 99 was raided and shattered by law enforcers on June 4, 2024. Malapit na pala mag-anniversary ito. Isang buwan na lang, mag-anniversary na. Amid allegations of TORTURE, human trafficking and illegal scamming activities. Aside from Roque and Ong, itong Cassandra Ong din yan Yan din yung pinaka nila, fronta nila yan Sinabi rin po ni T na si Dennis Cunanan, ang company's communications and government relations head. Si Duanren Wu, identified as the top boss of Whirlwind Corporation, which leased land to Lucky South 99, were also implicated in the case. Naku! Ano na naman palalabasin nila dito? Political persecution na naman yan. Yan na naman nasasabihin ni Harry Roque. Pinag-iinitan na naman siya ng gobyernong Marcos. Pareha sila ng tono ni Sara Duterte. Ganyan din ang mga tono ni Sara Si Roque, ganyan din yan. Malamang sa malamang, yan ang palalabasin niya. Pinag-iinitan niyo ako. Ano bang ginawa ko sa inyo? Sir, marami kang ginawa. Marami kang ginawa. Baka di mo lang alam. Paano maa-aresto itong si Roque? How to nab Roque? In an interview, Ted said the government would have to explore other options to bring home Roque and other fugitives once an arrest warrant is issued. Little by little. We will cross the bridge when we get there. Yan nga yung kasabihan Huwag muna kayo masyadong kabahan. Huwag muna kayo masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Pag na-issue na yung warrant of arrest na yan, pending na lang ka-coffee, hinihintay na lang sa korte yan E di kung hindi mag-issue, edi swerte ni Roque, Kapag na-issue na yan, yung warrant of arrest na yan, pag-iisipan na. Actually, for sure, alam na nila yan. Kasi hindi naman first time tong kaso na to. Kung paano nila ma-aresto si Harry Roque at dalhin dito sa Pilipinas siya na tikulong. He said these options include the cancellation of their passports. Paano siya makakatakas-takas yan kung wala siyang passport? And placing them on Interpol's red list. Ang gawin ni Roque, magtago na lang siya dyan. Stay na lang siya dyan. Sa The Hague na lang siya. Kasi bawal na siya lumabas. Basta may borders, hihingi ng passport yan, hindi na siya makalabas dyan. Unless may super well connected siyang kilala at kaya siyang i-travel sa kung saan-saan. Kasi nagplano pumunta ng Amerika yan, hindi nakalusot Dininay papuntang Amerika But one thing that Justice Secretary Jesus Crispin Remulla told me earlier when I reported to him that the resolution had been released is that it must be communicated, especially once the warrant comes out to the government of the Netherlands that Mr. Harry Roque is facing this case. And we will show that this case has nothing to do with politics. This is really about the crime of human trafficking, the Department of Justice official said. Aray, sakit. Kakamot si Harry Roque dyan. Si Remulla, mainit din ito Sabi ni Remulla doon sa official ng DOJ kay T. Once na na-issue ang warrant of arrest, sumulat agad kayo sa Netherlands, sa gobyerno ng the Netherlands. Ipaalam ninyo agad na may kaso si Roque, mabigat na kaso, non-bailable yan, at hindi yan pamumulitika lang. Yan ang utas ni ni Remulla. Sulatan agad ang the Netherlands government, ipaalam sa kanila na may warrant of arrest yan si Roque. Nag-a-apply yan ng asylum Kung ikaw ang gobyerno ng the Netherlands, may kaso yan nag-a-apply ng asylum, i-check ko yung application na yan. Excuse me. Or pwede, makipagtulungan ng the Netherlands, kausapin ng gobyerno ng Pilipinas, at linlangin si Roque, sige, punta ka na dito, mag-thumb mark ka dito sa application mo at granted na yan. And pagpunta sa gobyerno, arestuhin agad. Di ba? Ayan, may aeroplano na susundo. Wag naman. Gagastos pa ang gobyerno para sa chartered plane na magdadala sa kanya dito. Isakay sa ordinary plane yan. Pusasan lang ng NBI. Karma, di ba? Yung ginagawa ninyo may karma Human right to asylum. In a statement, Roque said, my inclusion in the charges, let me underscore. Wow, yabang linawin ko lang. Parang sinabi niya, gusto ko lang bigyan diin. Sabi ni Roque, my inclusion in the charges, let me underscore, is just an afterthought. I was not initially included in the human trafficking charges filed against Miss Cassandra Leong and others. Bakit? Hindi ba pwede magbago? Paano kung na-determine nila, teka, mukhang
pwedeng kasuhan si Rocky dito. Mukhang may ebidensya tayo dito. E di sinama yung pangalan mo. Ngayon, ang punto niya, hindi ako kasama dyan. No, 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 no. Sila Cassandra Ong lang yan. Bakit ako nasama dyan? Bakit? Hindi ba pwedeng masama? Paano kung nakakita sila ng ebidensya ngayon at kasama yung pangalan mo at matibay yung kanilang hawak na ebidensya na makakapag-determine ng probable cause na kasama ka dyan sa kasong yan? Hindi pwede? Noon, pwedeng hindi. Ngayon, pwedeng pwede. Pwedeng pwede. Naku po, o sige, pagtanggol mo sarili mo. Yun lang yan eh. Kung paano hinarap ni Leila de Lima yung kanyang mga kaso at pinagtawanan mo pa, sinabi mo pa na i-enjoy niya yung kanyang buhay o mabulok siya dyan sa bilangguan, gawin mo rin yan. Si Leila de Lima, babae. Ikaw, lalaki. Lalaki. Harapin mo yan, magpakatapang ka. Pakita mo sa mga anak mo na matapang ka. Ipakita mo sa ibang mga abogado, sa mga Pilipino na matapang ka at hindi ka duwag. Kasi si Leila de Lima, babae, hinarap yung kaso. Nagpakulong, ikaw magpakulong ka din. Pag nakalaya ka, panahon na ni Sara yan. Kung mananalo si Sara. Diba? Yan lang asahan mo. He maintained that no element of human trafficking was present, nor was there evidence showing that he recruited, transferred, transported, and harbored Chinese or Filipino workers for forced labor and prostitution. Sorry for the term. Wait, judge ka ba? Ikaw magsasabi na walang elemento ng human trafficking doon sa kaso? Ikaw magdidesisyon? Ikaw ang inireklamo, hindi ikaw ang judge. Kung ang judge ang magsabi, edi good news sa'yo. Pero hindi judge ang nagsabi at hindi ka judge. Hindi ikaw magsasabi niya na walang element ng human trafficking. Ano ka, hello? Yes, abogado ka, pero sa kasong ito, suspect ka. At hindi ikaw ang magbibigay ng hukom. Hindi ikaw ang judge. Ikaw ang nirereklamo. Ang Angeles City Regional Trial Court, yung judge man yan, kung sino man po yung hawak na judge dyan, siya ang magsasabi na walang element ng human trafficking dyan. Hindi absuelto ka. Good news sa'yo yan. E paano kung meron? Ma-determine yung probable cause. Ayan na. Non-bailable ha? Mabibilanggo ka talaga dito. Rocco added that he would include the latest charge against him in his application for asylum as a victim of political persecution owing to my loyalty to the Dutertes. Wow! 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 Ganon-ganon na lang yon. Political persecution ang ginagawa nila sa akin. At sasabihin ko yan sa gobyerno ng the Netherlands. I-grant ninyo yung aking request for asylum dahil ako ay politically persecuted ng Marcos administration. Eh di wow. Paano yung kaso mo? Diyan sa Pogo. Absuelto na lang yan? O sige, good luck. Pero ang importante dyan, harapin mo yung kaso mo. Yun eh. Makulong ka man, 5 taon, 10 taon. Sabi mo mismo kay Leila de Lima, mabulok ka dyan sa bilangguan, harapin mo yung kaso mo dito sa Pilipinas. Diba? Si Digong gusto niya harapin dito kaso niya sa Pilipinas, pero bakit ikaw dyan? Kung idol mo si Digong, susundin mo si Digong. Diba? Ba't ikaw nagtatago ka dyan? Diduwag ka pala dyan. Si Leila de Lima, tapang-tapang, hinarap yung kaso, ikaw nandiyadyaan ka. Oy, hintay lang. Kailan yan? Timeline. Nasa Angeles City Regional Trial Court na lang yan. Feeling ko mga 1 month yan ka-coffee bago magkaroon ng desisyon. Malabas siyang warrant of arrest na yan. Kapag may warrant of arrest na, syempre, mabilis na lang yan. Communication sa Interpol, communication sa the Netherlands government this year. Maaresto na itong si Roque. Ang tanong dyan, ang malaking challenge dyan, paano may uuwi sa Pilipinas yan? Pero hindi makakatago yan kasi malaki eh. Paano makakapagtago yan? Malaki. Si Kibuloy nga na very influential Nadakip ito pa. O siya, sige. I-komento ang inyong mga opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di kayo naka-follow pa sa ating Facebook page, Pasoy Ka-Coffee. Please like and follow lang po sa Facebook. Nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.